Welcome sa Jetflix Tagalog Recap. Ngayon recap natin ang historical movie series Season 1 na pinamagatang Barbarian, kaya set back and relax, simulan na natin. Nagsimula ang eksena sa mga Roman army, na pumunta sa isang nayon na tinatawag na Cherusci. At ipinaalam nila sa mga nakatira sa nayon, na may bagong gobernador na sa Germania na nagngangalang Boris, at gusto ng bagong gobernador na magbigay sila ng buhis, at kuhain ang mga alagang hayop na nakatira sa nayon, ngunit tumutol naman ang kanilang pinuno na nagngangalang Segimer na binigay na niya ang kanyang anak kay Boris, 30 taon na ang nakakalipas kapalit ang kapayapaan sa kanyang tribo. Ngunit hindi naman ito pinakinggan ng Roman captain at umalis na ito. Kaya naman sa sumunod na eksena humiling ang isang nobleman na nagngangalang Segistos na dapat makipagtulungan sila sa ibang tribo upang labanan ang Roma. Kaya naman nagkaroon ng pagpupulong ang mga iba't ibang tribo sa Germania para sa paglaban sa Roma. Ngunit ang ibang tribo ay natatakot sa Roma at ang iba namang tribo ay tapat sa Roma. Kaya naman inimungkahi ni Segimer ang anak ni Segistos na si Tusnelda na ipapakasal ito sa nagngangalang Hagan. Kaya naman pumayag ang pinunong si Hagan, at sinabihan niya si Segimer at Segistos na kukunin niya sa susunod na araw si Tusnelda upang maging kanyang asawa. Ngunit hindi alam ng iba ay umiibig si Tusnelda sa kanyang katribo at kababata na si Focwin Wolfspear. At kinaumagahan bumalik ang mga Romano upang maningil ng buhis, ngunit hindi pa rin naging sapat ito para sa mga Romano. Kaya naman iniharap ng isang Romano ang rebeltong Agila at gusto niyang ipahalak ito kay Segimer, tanda ng kanyang katapatan sa Roma at paggalang. Ngunit nang papahalik na si Segimer ay pinigilan naman siya ni Tusnelda, dahilan upang siya ay sabunutin ng Romano, at iniligtas naman siya ng nakakabata niyang kapatid na lalaki at kinagat ang Romano dahilan naman upang siya ay saktan at pinalo sa likod. Kaya naman wala nang magawa si Segimer kundi humulik sa Agila upang wala nang masaktan sa kanyang tribo, at sabay umalis na ang mga malulupit na Romano. Ang kapatid naman ni Tusnelda ay nakaligtas ngunit napuruhan naman ito sa ulo dahilan ng pagkakaroon ng damage sa pag-uutak. Sa kampo naman ng mga Romano sa Germania ay dumating na ang anak-anak ni Boris na si Arminius at labis itong nasiyahan dahil muli ulit silang nagkitang mag-ama. At sakto naman na may isang lalaking barbaro ang ayaw magbigay ng buhis sa Roma, kaya naman hiniling ni Boris kay Arminius na siya na ang magparusa sa barbaro kaya naman pinugutan niya ito ng ulo. At pagkagabihan naman gumawa ng plano sina Tusnelda, Focwin at isa pa nitong kasamahan nila sa tribo na gusto nilang maghiganti sa mga Romano kaya naman napagpasyahan nilang kunin ang Agila ng mga Romano at turuan ng leksyon. Kaya naman pumunta na sila sa kampo ng mga Romano, at inaliw ni Focwin ang mga Romano na may dala siyang prostitute na babae na siya naman kinainis na Tusnelda. Kaya naman pinayagan na si Tusnelda pumasok sa isang tent, kung saan naroon ang Agila, at sabay inatake na nila ang mga Romano, at sinunog ang iba pang mga nakakampo roon. Kaya naman naalarma ang mga Romano at si Arminius dahilang upang makakita siya ng isang laket na parehas ng sa kanya. Kaya naman ipinangako ni Arminius kay Boris na ibabalik niya ang Agila sa kampo dahil para sa kanila ang Agila ay sumisimbolo ng kanilang katanyagan at karangalan para sa Roma, kaya naman nagsimula ng maglakbay si Arminius kasama ang mga mercenaryong Germanic upang hanapin ang Agila. Habang sina Tusnelda at Focwin ay nagbalik dala ang Agila ng Roma. Kaya naman nang magtagumpay sila sa kanilang plano ay gumawa sila ng isang selebrasyon. At nang pagkagabihan ay nakarating na nga si Arminius sa Cherusci at kinompronte niya ang pinuno na si Segimer na siya palang tunay na ama ni Arminius. Si Arminius at ang kanyang kapatid ay ibinigay sa mga Romano 30 taon na ang nakakalipas. At dati din niyang kababata at kaibigan sina Tusnelda at Focwin at nagsumpaan ang tatlo na hindi mag-iiwanan, kaya naman kinuha nila ang ngipin ng wolf at ginawang laket, dahilan upang malaman agad ni Arminius kung sino ang kumuha ng Agila dahil naiwan ang laket sa kampo ng mga Romano. Kaya naman kinausap ni Arminius si Segimer na alam niya kung nasaan ang Agila, kaya naman pinilit niya itong ibigay sa kanya kundi aatakihin sila ng mga Romano. At makikita rin naman na pumunta si Segistos kay Boris at alam niya kung sino ang kumuha ng kanilang Agila at sinabi niya na si Focwin at iba pang katribo niya ang kumuha ngunit hindi niya sinabi na isa ang kanyang anak sa kumuha. Trinaydor ni Segistos ang kanyang tribo upang siya ang suportahan ng gobernador upang maging susunod na pinuno ng Cherusci.
Kaya naman nakipagkita si Arminius kina Focquin at Thusnelda at niyakap ni Focquin si Arminius dahil matagal na nilang hindi nakita si Arminius. Ngunit ang kasiyahan na yun ay natapos nang sabihin ni Arminius na ibalik na ang agila na siya namang tinutulan ng dalawa. Kaya naman bumalik si Arminius sa tribo at hinamon siya ng isang barbaro na labanan siya upang maghiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid na pinutulan ng ulo ni Arminius. Kaya naman inatake na ng barbaro si Arminius at ngunit sadyang magaling sa pakikipaglaban si Arminius kaya naman napataob niya ang mga ito, at inatake siya ng leader ng barbaro kaya naman nang papatayin na niya si Arminius ay iniligtas naman siya ni Focquin. Kaya naman sa pagpupumilit ni Arminius ay kinuha niya ang agila at itinakbo kaya naman hinabol ito ni Focquin. At naglaban ang mga ito, hanggang sa hampasin ni Arminius si Focquin dahilan upang makatulog ito. At nang dumating na si Boris at Cherusci ay tinanong niya si Sigemer kung sino ang kumuha ng agila ngunit itinanggi naman ito ni Sigemer na wala siyang alam. Ngunit alam na ni Boris kung sino ang involved sa pagnanakaw ng kanilang agila kaya naman ipinadakip niya ang mga pamilya ni Focquin at binitay. At binalaan ang mga tribo na kung sino ang lalaban sa Roma, ay papatayin at nagbigay din ng utos si Boris na ipaalam kay Focquin na ibigay na sa Roma ang agila. Kung gusto pang ipagpatuloy ang kapayapaan sa Roma at sa kanilang tribo, maya't maya naman ay nakita na ni Focquin ang kanyang pamilya na nakabitay na. Kaya naman humagulgol ito sa pag-iyak at sinisisi ang pagkawala ng kanyang pamilya. At binalaan naman ni Thusnilda si Focquin na umalis na sa tribo dahil mainit na sa mata ng mga Romano ang nagngangalang Focquin, ngunit tumanggi si Focquin hanggang sa binutukan siya ng barbaro at itinakas na si Focquin papalayo sa tribo. Samantala naman nakarating na din sa wakas sa kampo ng mga Romano si Arminius at binigyan siya ng utos ni Boris na dalhin niya ang ulo ni Focquin sa kanya. Kaya naman bumalik ulit si Arminius dala ang kanyang mga sundalo upang dakpin si Focquin. At nakita niya ang brutal na ginawa ng mga Romano sa pamilya ni Focquin. Kaya naman alang-alang sa pagkakaibigan nila ni Focquin ay nakipagsimpatya si Arminius at sinamahang cremate ang mga magulang ni Focquin tsaka ito umalis. At pagkaumagahan naman ay balak ng ina ni Thusnilda na patayin ang nakakabatang kapatid ni Thusnilda at buti na lang ay sinagip niya ito. At pumunta si Thusnilda sa isang manggagamot at nakiusap na iwan muna ito. At sa sumunod naman na eksena ay makikita na nagtatago sina Focquin sa isa pang tribo ngunit trinidor sila ng mga ito dahil sa nakapatong na pabuya sa ulo ni Focquin kaya naman ang mga kasamahan ni Focquin ay napatay at matagumpay namang nakatakas sina Focquin at pumunta sa gitna ng kagubatan. Ngunit nahanap pa rin sila ni Arminius at inatake sina Focquin at nang magawa na nilang madakip si Focquin ay inutusan si Arminius ng centurion na siya na ang pumatay kay Focquin ngunit sa hindi inaasahan ay pinatay niya ang centurion para iligtas si Focquin. At sinabihan ni Arminius si Focquin na tumakas na at kumuha ito ng ulo ng isa sa kasamahan ni Focquin upang ipakita kay Boris na patay na si Focquin. At makikita naman na si Sedgemoor ay nagmamakaawa kay Boris na itigil na nila ang paniningil ng buhis dahil nauubos na ang kanilang pagkain at supply sa tribo. Ngunit sinabihan niya si Boris na ititigil niya lang ang paniningil ng buhis kung si Arminius ang papalit sa kanyang pamumuno. Kaya naman hindi na nagdalawang isip si Sedgemoor kundi pumayag sa gusto ni Boris. Ngunit ayon sa kanilang tradisyon ay kailangan munang mamatay ng pinuno na tinatawag nilang rake upang maipasa ito sa susunod na mamumuno sa tribo. Kaya naman upang maipasa ni Sedgemoor ang kanyang tungkulin ay nagpakamatay ito. At nang makarating na si Arminius sa kampo ay ipinakita niya ang peking ulo ni Focquin kay Boris. At sinabi ni Boris kay Arminius na siya na ang bagong pinuno ng kanilang tribo dahil namatay na ang ama nito. At nang malaman na ng mga katribo ang nangyari kay Sedgemoor ay nalungkot ang mga ito. Kaya naman idineklara ni Sigistas ang kanyang sarili bilang bagong rake o pinuno dahil sa paniniwala nito na suportado siya ni Boris at ito ay gumawa ng pagdiriwang. Ngunit naging maiksi lang kanyang kasiyahan dahil pumunta sa kanya si Hagan at hinahanap si Thusnilda. Ngunit dumating naman si Arminius dahil ang upang balaan si Hagan na kung manggugulo pa ito ay magdedeklara ang Roma ng digmaan laban sa kanyang tribo dahil ang Cherusci ay nasa ilalim ng proteksyon ng Roma. Kaya naman wala nang magawa si Hagan kundi umalis. Hanggang sa nagpakilala na si Arminius na siya na ang bagong mamumuno sa tribo dahil siya ang gustong maging pinuno ni Boris na siya namang ikinainis ni Sigistas.
At nang umupo na sa pagiging pinuno si Arminius ay nakipagkita siya kina Focqueen at Thusnilda at nakipag-usap ito tungkol sa pag-aaklas sa Roma. At gusto niyang pagkaisahin ang buong tribo ng Germania upang makalaban nila ito. Ngunit bago niya magawa ang mga ito ay sinabi niya na kailangan niyang pakasalan si Thusnilda upang mapagkatiwalaan siya ng iba pang mga tribo dahilan upang magalit si Focqueen at sinapak ito. Ngunit ipinaliwanag naman ni Arminius na kung magtagumpay sila sa kanilang plano ay ibabalik niya rin si Thusnilda kay Focqueen. Kaya naman kahit labag sa loob ni Focqueen ay pumayag na lang ito at umalis. Kaya naman sina Arminius at Thusnilda ay nagpakasal, ngunit si Segisthus at ang asawa nito ay hindi masaya dahil inakala niya na siya ang susuportahan ni Varus sa pagiging pinuno. Kaya naman nang matapos ang kasal ay ipinahayag na ni Arminius ang kanyang plano at sinabi niya na gusto niyang pagisahin ang buong Germania, ngunit hindi naman sumang-ayon ang isang pinuno ng tribo at ito ay umalis. At nang pagkagabihan ay nakita si Focqueen ng mga Romano at sa kanyang kalasangan ay inatake niya ito kaya naman ginulpi siya ng mga Romano dahilan upang ito ay makatulog. At nang pagkaumagahan ay nakita ni Arminius ang isang lokat na pagmamay-ari ni Focqueen at nakita nila ang isang sunog na katawan kung saan dito ginulpi si Focqueen at inakala nila Arminius at Thusnilda na siya ay patay na. Ngunit sa katunayan ay dinala siya ng mga Romano sa kampo at ginawang bihag. Sa sumunod naman na eksena pumunta sina Arminius kay Varus upang ipakilala ang bago nitong asawa na si Thusnilda. Kaya naman gustong patunayan ni Varus na tapat sina Arminius sa kanya kaya naman inutusan niya ang mga ito na kunin ang mga anak ng pinuno sa tribo ng Germania at ibigay sa kanya. Kaya naman nagsimula na sina Arminius na kunin ang mga anak ng pinuno. At nang pagkagabihan ay nagpatawag ng pagpupulong si Arminius sa mga iba pang tribo upang mag-udyok at magkaisa ang mga tribo laban sa Roma. At sinabihan niya ang mga pinuno na kung hindi sila lalaban sa Roma ay magiging katulad niya ang mga anak nito na magiging sundalo ng Roma at kakalabanin sila. At nang maipaliwanag na ni Arminius sa mga pinuno ay ibinalik ni Arminius ang mga anak nito dahil hindi niya idinala ito sa mga kampo at nilabag niya ang utos ni Varus. Kaya naman pumayag na ang mga pinuno na magkaisa laban sa Roma. Kaya naman gumawa ito ng plano kung paano nila matatalo ang hukbo ng mga Romano. Kaya naman bumalik si Arminius kay Varus at ipinaalam niya na ayaw sumunod ng mga iba pang tribo na ibigay ang kanilang mga anak at mas gugustuhin pa nilang makipagdigmaan laban sa Roma. Kaya naman sinabihan ni Varus ang buong hukbo na pupunta sila sa kagubatan upang kalabanan ang mga barbaro. At nang malaman naman ni Segisthus na buhay pa si Focqueen ay gusto niyang ipaalam ito kay Varus upang siya ang pumalit kay Arminius bilang bagong pinuno kaya naman pumunta ito kay Varus at sinabihan niya ito na nagsisinungaling si Arminius at sinabi niya na buhay pa si Focqueen at si Arminius ang nag-uudyok sa mga barbaro ng magrebelde laban sa Roma. Kaya naman tinanong ni Varus si Arminius kung totoo ba ang pinagsasabi ni Segisthus ngunit itinangilaman ni Arminius na nagsisinungaling lamang si Segisthus dahil gusto nito na maging pinuno ng tribo. At nang nakahanda na ang mga pinuno ay bigla namang nabahag ang buntot ni Hagan at umalis ito kasama ng kanyang mga hukbo. Kaya naman nang paparating na ang hukbo ng Roma sa kagubatan ay nakahanda na rin ang mga barbaro upang atakihin ang mga Romano. Kaya naman dinala ni Arminius ang hukbo kung saan madaming mga bitag nang siya namang ikinasawi ng mga Romano at inatake na ang mga ito. Kaya naman nagsimula na ang digmaan at sumali na si Focqueen sa laban at nang makita naman ni Hagan na nakakalamang na ang mga barbaro ay bumalik ito at sumama sa digmaan. At nang makita ni Varus na natatalo na ang kanyang malaking hukbo ay nagpakamatay ito dahil hindi niya matanggap ang pagtratraidor ng kanyang tinuturing na anak na si Arminius. Kaya naman nagsigawan ang mga ito na hudyat ng kanilang pagkapanalo sa digmaan. Kaya naman sinabihan na niya si Thusnilda na buhay pa si Focqueen at gusto na niya itong bumalik kay Focqueen. Ngunit tumangi naman si Thusnilda at sinabi kay Arminius na hindi pa tapos ang laban kaya dapat muna siya maging hari ng buong Germania at siya ang magiging reyna. Kaya naman nagkita na sina Focqueen at Thusnilda at ipinaliwanag na hindi pa sila pwedeng magbalikan kaya naman umalis na si Focqueen at kinausap siya ni Arminius na kung siya ang magiging hari ay gusto niyang gawing prinsipe si Focqueen ngunit tinanggihan naman niya ito.
Kaya naman ipinaalam ni Tusnilda kay Arminius na nagdadalang tao ito ngunit hindi ito kay Arminius. At dyan na nagtatapos ang Season 1 ng Barbarian. At kung nagustuhan nyo ang ating Tagalog recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like and subscribe and hit the notification bell para sa susunod pa natin na mga videos.